Hello guys, samahan niyo ako. Tayo'y magluluto ng sinaing na isda. Ang sinaing na isdang are yung version namin dine sa Batangas. Ako'y kinalakhan ko na yung ganyang mga lutuin at talaga namang alam nyo sa Batangas napakasarap tumira dahil lahat ng mga pagkain sariwa nagsisimula sa gulay at saka sa mga isda. Kaya halos lahat ng niluluto namin walang mga mantika, puros mga pasaing laang at palaga dahil talagang gulay pa lang at saka mga isda pa lang matatamis na lasa, malalasa dahil sobrang ang sariwa ang mga kinakain namin doon sa Batangas. At dahil nga ito alam ko namang malansang at ayaw kong mangangamoy ng sobra, ang ginawa ko nilagyan ko ng asin. Nilinis ko na rin yan ng sobra, nilagyan ko ng asin, nilamas ko. At para pag niluto ko hindi naman sobrang mangamoy. Pinagkalinis-linis ko at syempre nakakahiya din naman sa aking alaga na talagang buong bahay naman ay mangangamoy. Hindi naman maaaring bukas ang bintana at dahil pumapasok ang mga bangyaw, mga langaw na malalaki. Tapos nagprepare lang ako ng sibuyas at ng bawang. Inilagay ko yan sa ilalim, pati yan luya para pantanggal ng lansa ng isda. Tapos pinatas ko na ng pagayan. Ayan, wala pang asin. Nakalimutan ko ngang balut yung lamasin sa asin Kaya nga lang sosobra ang alat pag nilamas ko pa rin ng asin, pagayan. Di binudburang ko na laang. At para katamtaman lang, hindi naman niya ako magmamaalat. Tapos yung sampalok na yan galing pa rin Batangas. Aba, ayan daladala nung kaibigan kong Tagalubo, Batangas. Tapos yung yung inihulog kong tubig na yun, akala niyo dumi yun. Ayun hindi dumi. Ayun pinagbabara ng ng sampalok na yan. Yun mga sampalok din, yung mga itim-itim na yun. Tapos nilagyan ko lang ng kaunting toyo para pang kulay lang. Tapos niluto ko na ng pagawin. Talaga naman. Tapos isnabayan ko pa na ring balatong na ring palaga din, hindi rin ginisa. At tapos nilagyan ko rin lang ng kaunting ampalaya. Yun, ayos na. Salamat sa panonood!